natin yung kasiya na nagmumula sa Kanya. Opo, napalumad. Marami tayong mga pinagdadaanan, may mga problema, may mga struggles, opo, may mga pangangailangan, but still, magiging masaya pa rin po tayo sapagkat tayo nagkatipon para po tayo maglingkod sa buhay ng Panginoon. So ngayon po, buksan po natin ating mga Bible in the book of Mark. Mark chapter 11, verse 13 down to verse number 22. Kaya po natin ginagawa, basahin po natin ang salitan. Mark chapter 11, verse 13 down to verse number 22. Sabi po na banal na kasulatan in the book of Mark chapter 11, verse number 13, and seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find anything thereon, and when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. Verse 14, they both begin. And Jesus answered and said unto him, No man eat fruit of thee hereafter, and his disciples. Verse number 15. And they come to Jerusalem, and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrow the tables of the money changers, and the seats of them that sold doves. Verse 16, begin. And who can suffer that any man should carry any vessels through the temple? Verse number 17. And he taught, saying unto them, It is not written, My house shall be called of all nations the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Verse 18. This tribe and thief is ready, and sought out they might destroy him, for they made him, because of the people was astonished as he sought him. Verse number 19. And when even was come, he went out of the city. Verse 20. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Verse number 21. And Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold the fig tree which thou cursed is withered away. And verse number 22, sabay-sabay po tayo rin begin. And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. Tayo lahat saglit. At tayo manalangin, naman namin Diyos magpala dakila sa lahat. May po Diyos, sinagpupuri po salamat. Maraming salamat sa mga uwi na pinawin, uwi na pakinggan. Dalangin po ang Diyos sa patuloy sa buhay po namin, sa mga tinig po namin, mga boses, ay patuloy may taas, maluwalhati ang inyong pong banal na pangalan. Dalangin po namin o Diyos sa pagkabasa po ng pagkusalanan, namin po pagbulibulayay sa umaga pong ito. Dalangin po o Diyos sa kumbang Espiritu, ay po kapag ng pilos po sa aming pong kalagitnaan. Ano man po ang mga iniisip, ano man po ang mga kabagabagan na kanilang po iniintindi sa kanilang mga buhay, na patuloy makita muna po ang inyong pong mga salita. Na patuloy maipabatid po namin, O Diyos, ano po bang kailangan na po namin gawin bilang isang mananampalataya sa inyong pong ubasan, na kami po ay patuloy na mamunga at gawin ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Kayo po makita, itago niyo po sa inyong pong krus, at patuloy kayo po ang maitaas sa aming pagpapatuloy. Lahat kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, please be seated. So once again, good morning. At tayo nagpapasalamat si Diyos sapagkat tayo muli nagkasama-sama para tayo maglingkod sa Panginoon. At kung lalabas po tayo, ang tao masyadong busy. No, po sa araw po ito, yung mga kapatid natin mga Katoliko, no, po, ang kanila pong kaganapan ngayon, yung pero yata sila yung tawag sa lumo, no? Yung may palaspas ngayon. Kaganapan ng palaspas. No po, sapagkat nga naman, nasulat ang salita ng Panginoon. Di ba ang Panginoon, nung pumunta po siya sa Israel, no po, pumunta siya doon, pinag-isa siya ng maraming dahon, palaspas, di ba? No po, para nga naman ay siya sabihin natin na dahil yun, no po, tinitignan siya as a king, hari, Diyos, na nagbibigay ng kagalingan, mirakulo. Basta ito siya, pagkatapos na sinalubong siya ng ganon, na po, si Judas, no, pinagkalalo siya sa 30 pieces of silver. Na po, anong nangyari? Dinagip ang Panginoon, pinersecute ng Diyos, pinagpalit. Kanino siya pinagpalit? Kay Barnabas. Barnabas pala, ay Barabas. Ay Barabas, di ba? Si Barabas ay isang masamang tao. No po, sabihin natin na magnanakaw, mamamatay tao. Na dapat, no po, siya yung i-crucify. Pero dahil nga meron tayong tinatawag na Passover feast, ang tawag po doon ay Passover feast. Na kada isang taon kapag sineselebrate yun, nagpapalabas sila ng isang prisoner. Nakakulong. Papipiliin ng tao, sino bang palalabasin at sino ang i-crucify. So ano po yung kaganapan mga kapatid? Ang Panginoon, inilatag siya
No po? Kung siya ba o si Barabas? Sino ang pinili ng tao? Si Barabas. Imagine, mas pinili nila yung makasalanan, yung mamamagay tao, diba? Magnanakaw, kaysa ang Panginoon na walang kasalanan, pero dahil sa pagmamahal sa atin, ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. No po? Kaya sa buhay natin mga kapatid, pagtuloy naman na manaliwas sa ating mga kaisipan, yung nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. So now mga kapatid, dito po punta po tayo sa mensahe po ng salita ng Diyos. Noong ang Panginoon po mga kapatid, ay nandun pa. No po, siya ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Pumupunta sa bawat mga lugar. No po, ipangaral ang salita ng Diyos, pagbigay ng mirakulo, ipakita ng Diyos ay buhay. Na sa Diyos ay may sa Diyos ay lahat ng bagay ay posible. Ano man ang iyong mga karamdaman, ano man ang iyong mga ginagalawan sa iyong buhay, may pag-asa pagdating sa Panginoon. Dumating po yung time mga kapatid, ng Panginoon ay napadaan doon sa isang lugar. No po, at meron siya nakita. Dumating yung time dahil nga ang Panginoon mga kapatid, no po, ay nasa katawang tao, gutom siya. So ngayon, siya yung nagnanais, no po, na makakuha ng isang prutas. No po, at nakita yung tinatawag na fig tree. Yan po yan, isang fig tree, a part of heavy leaves. Nakita niya yung isang fig tree, no po, na isang halaman na namumunga ng prutas. Ang dami ng dahon. So ngayon, nilapitan ng Panginoon yun at tinignan kung ito ba ay merong bunga. Kaso ano nangyari mga kapatid? Naghanap siya ng bunga, pero walang nakitang bunga, Diyos. Walang nakitang bunga. Dami. Ang yabong ng mga dahon, pero walang bunga. Ano po nangyari mga kapatid? Verse number 14. Ano sabi dyan? Verse 13 muna pala. Verse 13, sabi dyan. Ayan. Pagkatapos yan, sige 14. Sabi dito mga kapatid, and Jesus answered and said unto it, dahil nga Panginoon, wala siyang nakitang bunga. Ang sabi niya mga kapatid, no man eat fruit of thee hereafter forever. Ngayon, wala kang bunga. Alam mo ba, sabi ng Panginoon, pang walang hanggan, walang makakakain ng iyong prutas magpakailanman. Bakit mga kapatid? Kasi nga, Diyos naghanap ng bunga. Na po, ang mga disipulo na pakinggan, ito po yung mirakulo mga kapatid, na pinakita ng Panginoon, yung bang kung titignan natin, awkward yung miracle na ito eh. Kasi bakit? Kung baga sa blessing, kinurse. Diba? Sinumpa po kasi yung fig tree dito. Kasi nga ang Panginoon naghanap siya ng bunga, yan ang walang nakita. Kaya rin nangyari mga kapatid, pagkatapos sila pumunta doon sa Jerusalem. No po? At yan, doon mga kapatid, pumunta ang Panginoon, nakita niya ang simbahan. Anong ginawa sa simbahan? Anong ginawa sa simbahan? Nagkaroon ng mga tinda-tinda. Diba? Nasabi ng Panginoon na doon, sugalan. Dahil malaki yung lugar, ginawa nila ng lugar ng komersyo. Busy ang mga tao. Diba? Nang sabi ng Panginoon, nagalit ang Diyos. Sabi sa verse number 17, and he taught, saying unto them, it is not written, di ba nakasulat na ang aking bahay ay dapat tatawagin siyang bahay ng panalangin. House of prayer. Pero anong ginawa ninyo? Sabi niya, but ye have made it den of thieves. Ginawa niyo lungga ng magnanakaw, sugalan. Di ba kapag sa market kasi, di ba sa market, kapag tindahan, di ba, minsan ipagdaya na eh. Di ba? Sa timbangan na lang, sa palengke, di ba? No? Kaya nga merong yung timbangan ng palengke talaga eh. Di ba? Timbangan ng munisipyo. Kasi bakit? Karamihan ng mga nagtitinda, hindi sila nagtitinda ng may katapatan. Nandoon yung pag-interest ng pandadaya. Kaya dyan mga kapatid, sinabi dyan, den of thieves. Kasi yung mga tao, ginawang, yun nga, market, dayaan, no po, lamangan. Kaya sabi ng Diyos, ang bahay ko ay bahay ng panalangin. Na po, kagaya po dito. Na po, ang simbahan po ito ay simbahan ng panalangin. Kaya nga nilagay din po natin sa ating harapan. Diba? May nakasulat doon, House of Prayer. Na po, walang ibang dapat gagawin dito kung hindi dapat paglilingkuran ng Diyos. Hindi dapat dumating yung time, mga kapatid, darating yung time sa matinding pangangailangan, magpapabingo tayo. Di ba? Sa iba mga simbahan nagpapabingo. Hindi tama yun, mga kapatid. Na po, hindi darating yung time, mga kapatid, dito sa simbahan, magpapadisko tayo. Hingi tayo ng entrance. Hindi po darating sa mga ganon.
Kung hindi mga kapatid, ang gawain po ito, ang simbahan na ito, dapat manatili ng Diyos ang natataas. Hindi rin ito bahay ng pag-aaway. Di ba? Dapat ang bahay na ito, bahay ng pagkakaisa, pagtutulungan. Na po, na bagamat tayo, iba't iba yung mga pag-uugali natin. Iba't iba. Na po, minsan may masungit. Di ba? May bastos. Di ba? Kasi ang tao hindi perfect eh. Pastor, sino ba yung hindi ako yun. Sinisipin natin sarili natin eh. Di ba? Pero in reality, mga kapatid, tayong lahat may ugaling ganun. Tama ba? Tayong lahat. Kasi bakit? We are not perfect. Pero ang sabi ng Diyos, dapat hindi yun yung manguna. Ano yung manguna? Yung bunga. Di ba? Kaya nangyari dito mga kapatid, yung kaganapan. Balikan lang po natin. Umalis na sila doon sa lugar na yun. Tapos bumalik doon sa isang lugar. Nakita na rin nila yung halaman, yung fig tree. Ano nakita nila sa fig tree mga kapatid? Na po, sabi ng mga kapatid, in verse number 20, ang sabi dito, and in the morning, as they passed by, and they saw the fig tree dried up from the roots. Nakita nila yung isang halaman na sinumpa ng Diyos. Na ano nangyari? Natuyo hanggang ugat. Imagine, ibig sabihin, walang pag-asang mabuhay. So ngayon, sinagot ng mga ando si Peter. Na po sabi niya dito, and Peter calling to remembrance, saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou hast cursed is withered away. Panginoon, sabi niya, tingnan mo yung fig tree, yung sinumpa mo, yung naganap na ng bunga, pero wala kang nakita. Ano nangyari? Natuyo. Eh ngayon, ang nasabi ng Panginoon doon sa ating pinaka-last verse 22. Ang sabi ng Panginoon dyan, mga kapatid, basahin nyo nga ready begin. Have faith in God. Tapos manampalataya ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon. Ano pong gustong tukuyan ng Panginoon, mga kapatid? Dito po, sa isang parabolong ito, sa kaganapan po ito, mga kapatid. Tapos, nang sabi ng Panginoon, dapat daw, tayo po bilang isang mananampalataya, alam niyo ba yung puno doon? Yung fig tree. Inanitulad po siya, mga kapatid, sa isang Kristiyano. Na dapat ang Kristiyano ay dapat nangumunga. Di ba? Aanuin mo ang isang halaman, mga kapatid, na walang bunga. Na po, na kung ikaw ay magutom, wala kang makukuha. Nasabi ng Diyos, mga kapatid, tayo po bilang mga mananampalataya, bilang isang Kristiyano, nais ng Diyos na dapat tayo po'y namumunga. Hindi kailangan ng Diyos yung magandang dahon. Isa may mga mananampalataya, napakaganda, napakagwapo, napakabango, napakaayos. Pero tanong ng Diyos, may bunga ka ba? Pastor, anong bunga? Bunga ng araw? Pastor, anong bunga? Na po, may hinaharap ang Diyos na bunga. Na po, nagharap ang Diyos na bunga. Ano pong bunga, mga kapatid? Bunga ng Espiritu at bunga ng kaluluwa. Na po, na dapat ang bawat mga Kristiyano na kung kayo totoong tinawag ng Panginoon, niligtas ng Diyos, dapat may makitang Diyos na resulta. Bunga. Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo po ay nandoon tayo, buto lang tayo, yung bang seed. Di ba yung seed lumalago? Yung seed, ano nangyari sa seed? Yes, lumago, lumaki, nagkaroon ng dahon, magkakaroon niya pagkatapos ng dahon, ano mangyari? Magkakaroon ng bunga. Di ba nga sa mga papaya? Di ba sa papaya? May dalawang klaseng papaya. Tama? Yung isang papaya, lagi na lang namumulaklak. Walang bunga. Anong ginagawa sa papayang yun? Pinapatay lang yun eh. Tama? Tinatanggal lang eh. Kasi bakit? Hindi namumunga. Tama ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, tayo po bilang isang mananampalataya, makita tayo ng Panginoon, dapat tayo namumunga. Tapos, anong kailangan natin magkaroon ng bunga? Bunga ng banal na Espiritu. Alam niyo ba yun sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23? Pag-ibusan mo nga ma'am. Galatians chapter 5 verse 22 down 23. There is a fruit. If you are really saved, if you really accept Christ as your personal Savior, no po, meron tayong tinatawag na fruit. Fruit of the Holy Spirit. Bunga
bunga ng banal na Espiritu. Ano po ba yung bunga ng banal na Espiritu? Basahin nyo ha. Ready, begin? Sige, get muna tayo. Pasilin niyo po dyan mga kapatid. Ano pong kailangan bilang sa mananampalataya? Ano yung mabunga sa atin? Bunga ng banal na Espiritu. Nang sabi ng Diyos mga kapatid, if you are really a Christian, if you are really saved, if you are really mga kapatid, Jesus Christ na nasa iyong buhay, dapat anong manguna? Pag-ibig. Pinagpasay dyan, what is the fruit of the Holy Spirit? Love. Ano yung kasunod? Joy. Ano yung kasunod? Peace. Long-suffering. Gentleness. Goodness. Faith. Bakit pinagpasay ng Diyos na dapat magbunga? Magkaroon ng resulta. Kasi nga si Kristo ay nasa puso mo na. Alam niyo ba? Kung tayo wala si Kristo sa puso natin, ano yung gusto natin? Away. Tama ba? Away. Gusto natin yung nag-aaway. Gusto natin may umiiyak. Di ba may mga tao, lahat ng mga kalalakihan, yung may gusto nyo umiiyak lagi. Tama? Yung kapag tahimik, masyadong tahimik pag magagawa pa. Di ba? Yung mga sira-sira ulo yan eh. Di ba? Yung mga walang magawang katinuan. Di ba ganun dati tayo? Pero sabi ng Diyos, dapat ngayong ikaw ay mananampalataya na anong manguna? Pag-ibig. Bakit in-emphasize yan, mga kapatid, na dapat ang manguna yung una? Pag-ibig. Kasi ang susi ng lahat ay pag-ibig. There will be a time sa buhay namin, hindi natin maunawan ang bawat isa. Pero sabi ng Diyos, sana manguna pag-ibig. Manguna na kailangan natin ang bawat isa. No po, ang tanong mga kapatid, itong fruit of love, fruit of the Holy Spirit, yung love, nakikita ba? Pastor, pastor ako, nakikita, meron akong bunga ng Espiritu, meron akong love, love para kay brother, love para kay sister. Di ba? Yun ba yung tinutukoy mga kapatid? Love ba sa boyfriend, love ba sa... Di ba? Alam niyo ba, tinutukoy yan mga kapatid, ano muna natin mahalin? Sino muna natin mahalin mga boys? Ang Panginoon. Thou shalt love the Lord thy God with all thy might, with all thy power. Diba? With all thy soul. For this is the great commandment. Kailangan mo muna mahalin ng Diyos. Ano, mahal niyo ba ang Panginoon? Kung wala na akong usap, mahal niyo ba ang Panginoon? Kung mahal mo ang Panginoon, mga kapatid, paglilingkod ka talaga. Kung mahal mo ang Panginoon, gagawa ka talaga ng mga bagay-bagay para sa Kanya. Kung talagang magmamahal ka lang sa Panginoon, mga kapatid, hindi pangungunahan ng galit. No po, hindi pangunahan yung bakit ako hindi ako magsisiba. Hindi. Mahal ko Diyos. Hindi ko hayaan. No po, yung aking sarili kagustuhan, ang manguna. Kung dapat ang manguna pag-ibig ng Panginoon. Ay, hindi ko kakusapin siya. Hindi ko siya kakusapin. Nakakalungkot eh. Di ba? Minsan gusto natin pagkakabahagi. Dahil sa katigasan ng ating ulo, dahil sa iyong katigasan, gusto mo na hindi kayo nag-uusap. Sabi ng Diyos, ano dapat ang muna? Pag-ibig. Bakit hindi abutin sa pag-ibig? Di ba? Sabi ng Diyos, sana hindi po mangyari po ito kapag tayo hindi na tayo nagbubunga. Hindi na nakikita sa atin ito. Ano gagawin ng Panginoon? Ano nangyari doon sa fig tree? Natuyo. Namatay. Alam niyo ba sa Panginoon, hindi tayo panghinayangan? Kung tayo hindi natin ginagawa ang kanyang kalooban sa ating mga buhay, hindi tayo panghinaan ng Diyos. Hindi ka panghinaan. Bakit? Kasi hindi ka nagiging magandang ehemplo. Diba? Hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat ang sabi ng Diyos, dapat kang mamunga. Bunga ng pag-ibig. Ano ba yung kasunod? Bunga ng kagalakan, kasiyahan, joy. Masaya ba kayo sa inyong paglalingkod? Amen. Sabi nga sa inyo, totoong masaya talaga, makikita pa lang, sa mata pa lang, masaya na eh. Paano masabing masaya ka, inaantok ka? Pastor, bakit ako inaantok? Kasi nag-cellphone ka, ba? Nanood ka, nag-click-click ka. Tama? Anong mga ginagawa mo? Kaya minsan mga kapatid, sa ating paglilingkod, naku, wala tayo sa tamang kondisyon. Bakit? Kasi masyado natin inapuso, Saturday. Di ba? Pinagod mo masyado yung sarili. Kaya anong nangyari, puyat ka. Kaya anong nangyari yung paglilingkod, matamlay. Kaya anong nangyari mga kapatid, ang iyong paggawa, walang tunay ng kasiyahan. Minsan yung kasiyahan, lasting.
Diba? Yung kasiyahan, yung smile ng plastic. Delikado yan. Tama? Dapat pag masaya, masaya talaga. Amen? Huwag tayo maging kagaya ni Judas. Si Judas, kaplastikal lahat sa kanya eh. Could you imagine? Kasama niya ang Panginoon. Diba? Tagahawak pa ng pera. Nasimbahan. Pag umupo, gusto katabi pa yung Panginoon eh. Pero, pakunwari lang pala. Kaya nga ang kanyang halik ay hindi talaga totoo. Halik ni Judas. Smile ni Judas. Dapat hindi ganun, amen? Amen? Dapat maging masaya talaga tayo. Pag naglilingkod tayo, maging masaya tayo. Magkita ang bawat mga mananampalataya, talagang maging masaya tayo, amen? Huwag mo kang busit. Kasi ba makita yung buong busit? Pwede. Kaya dapat tayong lahat, nakikita tayo, talagang masaya. Pastor, paano ko magiging masaya? Ang dami kong problema. May kaaway ako dito. May naniningil sa akin. May sakit ako. Kaya nga sabi ng Diyos, iwan mo muna. Maging masaya ka para sa Panginoon. Ang manguna, bunga ng banal na Espiritu. Ano yung pangatlo? Peace. Alam ba yung peace? Peace. Di ba? Alam ba yung peace? Minsan ganito yung tao eh. Dahil sa katigasan ng kanyang ulo, hindi niya nakikita ang tunay na kapayapaan. Di ba? Si bakit? Pinipilit ang kanyang sarili. Kaya sabi ng Diyos, hey, bigay mo na sa akin yan, nang sa akin, hindi ka na mabigatan. Magkaroon ka ng kapayapaan. Di ba kapag payapa ka, meron kang kapanatagan? Ano ba? Yung panatag ka eh. Kapag wala kang peace, balisa ka. Kapag wala kang peace, di ba? Hindi ka maayos. Na po kaya sabi ng Diyos, hey, have peace. Payapa. Saan natin kukunin ng kapayapaan? Sa Diyos. Bunga po ng banal na Espiritu. Ano ba po yung next, mga kapatid? Long suffering. Ano ba yung ibig sabihin ng long? Mahaba yan. Mahabang pagpapasensya yan. Mga kapatid, long suffering. Alam mo yung suffering? Kahirapan, kabigatan. Kaso napakahaba ng kahirapan na yan. Napakahaba yung kasakitan na yan. Napakahaba yung pasakit na yan. Pero, sabi ng Diyos, bibigyan ka ng long suffering, patience. Pagtitiis. Tapos, yun ang nais ng Diyos eh. Manguna ang banal na Espiritu. Ano yung kasunod? Gentleness. Mga ben, mga ladies, gentlemen ba to? Oh, nakuha niyo yung word na gentle, di ba? Di ba yung word na gentle? Yung hindi matigas? Mahinahon. Di ba? Di ba? Yun eh, gentle eh, di ba? Handle with care, gently, sabi yun ba? Ibig sabihin, huwag gaanong pakahigpitan. Huwag gaanong masyadong ibagsak. Dahan-dahan. Di ba? Ang ibig sabihin ng gentle, o kayo, mga gentlemen, meron ba gentlemen ngayon? Karami ng mga lalaki, sila unang umupo. Sila unang uminom. Sila una lahat. Di ba? Kaya sabi ng mga ladies, ladies first. Di ba? Kapag natutunan natin ladies first, ano ibig sabihin? You are a gentleman. Pero ngayon, sa panahon natin, konti na lang yung gentleman. Pero sabi ng Diyos, the fruit of the Holy Spirit is gentle. Dapat malambot, mahabagin, hindi matigas. Ano pa mga kapatid? Ano pa yun nandyan? Goodness. Kabaitan. Di ba? Are you good or bad? Minsan, alam niyo ba tao kasi, minsan umiiral yung kasamaan kaysa goodness eh. Di ba? Yung pinangungunahan ka ng isa na sa katabi mo. Kasi sinususunod ka ni Satanas, sabi ni Satanas, and naging mainit ang ulo. Pero sabi ng Diyos, no! The fruit of the Holy Spirit is goodness. Maging mabait ka. Di ba? Maging mabait po tayo. Ano gusto niyo, mabait o masama? Idan na, si Aidan, kahit malabo na yung mata ko, nakikita ko yung mukha niya, bilog na kayo eh. Hindi na Square. Ba, naka-recover na? Dapat mabait tayo. Di ba napakaganda sa isang Kristiyano mabait?
Lalo member ka ng Good Shepherd San Manuel. Dapat makita ang kabahitan. Hindi ka damutan. Di ba yung pinaka-pangit na ugali ng tao, yung bastos? Tama? Dapat kung tayo maging mabait tayo. Kasi bakit? Bunga nga ng banal na Espiritu. Faith! Pananampalataya! Kasama yan! Ano ba mga kapatid? Verse 23, meekness. Maamo. No po, yung meek. Hindi mainitin ang ulo. Temperance. May pagtitimpi. No po, such, there is no law. Ayun pa pala, nakasulat na pala doon. Fruit of the Spirit. Di ba? In-emphasize na pala dyan. No po, na kailangan yan ang magkaroon tayo. No po, sa buhay po natin. Ang tanong mga kapatid. Ito po yung tanong. Sabi ng Panginoon, kung titignan kaya tayo ng Panginoon sa oras na ito, meron kaya siya magiging ang buong ganyan? Ha? Meron ba siya magiging ang buong ganyan sa atin? Boy. Oh, dito natin, dito din. I'm asking, kung ang Panginoon titingnan tayo, hanapan tayo ng bunga, meron kaya siya magiging ng ganyan? Nakakalungkot dito, baka wala. Di ba? Baka wala. Kasi bakit? Hanggang ngayon, nilalabanan natin yung banal na Espiritu. Di ba may nakasulat doon sa 1 Thessalonians? Quench not the Spirit. Huwag mong harangan yung pagkilos ng banal na Espiritu. Huwag mong pigilan yung pangungusap ng Diyos sa'yo. Kaya dapat mga kapatid, lagi natin ingit, Lord! Nawa, matanggal yung Espiritu ng labanero. Sana yung bigay mo Espiritu sa akin, Espiritu mapagtanggap sa iyong mga salita. Espiritong nag-a-absorb nang sa'yo rin patuloy ako magbago para sa'yo. Diba? Yun ang kailangan gawin eh. Fruit of the Holy Spirit nga eh. Makikita ang tunay na pagbabago kung gagawin ang mga bagay nito. Kaya nga sabi ng Diyos, bakit hindi ka nagbabago? Bakit parang hanggang ngayon ganyan ka? Sabi ng Diyos, baka hindi ka ligtas. Baka hanggang ngayon, ikaw lang ay nagpapanggap. Kaya sabi ng Diyos, tignan mo ang iyong sarili. Nakikita ba ang pag-ibig? Nakikita ba ang kapayapaan? Nakikita ba mga kapatid, yung mga bagay na nandiyan? Nang po, kaya sana po, hindi magbago lang. Inuulit ko, hindi ka panghinayangan ng Diyos. Hindi panghinayangan. Minsan nagtatanong tayo, Pastor, bakit kaya na siya kinuha? Wala, natapos na siya. It's either na kinuha na siya ng Panginoon dahil very good siya. Di ba? O kinuha na siya ng Panginoon dahil very bad siya. Ligtas nga siya eh. Diyan lang, napangaga yung pagpunta niya sa langit. Kasi bakit? Hindi na nagiging magandang halimbawa. Kaya alam niyo mga kapatid, nasa Panginoon kasi. Habang buhay natin, nasa Kanya. Wala naman sa atin. Ay, di Pastor, habang buhay ko, magiging maingat ako sa pagkain ko. Yes, nandun na tayo, pwedeng mangyari yun. Di ba? Pero sabi mo nga sa inyo, mga kapatid, minsan, hindi pa rin na mapag-alcohol, mapag-vitamin, hindi lang pa yung mumuna mati. Kaya sa kita mga malimus. Diba? Kaya magdilo, naka-germs, naka-sugat, pero ngayon mag-iya. Anong gusto ko pong emphasize ng mga kapatid? Ang kamatayan talaga, walang pinipili. Nasa kagustuhan ng Panginoon. Kapag gusto ng Diyos, wala kang magagawa. Kaya sabi ng Diyos, dapat patuloy natin mailapit na natin sa sarili. Makita ng Panginoon na talaga tayo, nagbubunga. Nagbubunga ng banal na Espiritu. Na po, ano ba mga kapatid? Ano ba klase buhay hinahanap ng Diyos? John chapter 15. Basahin nga natin ito. John chapter 15 and verse number 16. Una natin nakita bunga ng banal na Espiritu. Pangalawa mga kapatid, ito pong John chapter 15 and verse number 16. Sige, andyan na ba? O, basahin nga, amen. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask for the Father in my name, He may give it. Ano dyan mga kapatid? Sabi ng Panginoon dyan, ye have not chosen me. Di mo man ako pinili? Would you imagine, napakatindi ng statement? Hindi daw natin pinili ang Diyos. Kasi humanly speaking mga kapatid, anong tao, ano pinipili ng taong iba? Tama ko ba? Pero ang sabi ng Diyos, hindi mo ako pinili, pero pinili kita. Gumawa ako ng pamamaraan na sabi ng Diyos,
Out of many people, dito sa barangay San Manuel, isa tayo sa pinili. Out of many people, doon sa barangay San Pascual, isa si Tatay Lito sa mga pinili. Pinili ng Diyos. Saan siya pinili? Para maglingkod. Pinili na maligtas, pinili na maglingkod, pinili na maging kaakibat sa gawain ng Panginoon. Ang pag ginawa ng Diyos, ordain. Ano ba yung word na ordain? Binigyan ng basbas. Ordain. Binigyan ng kapahintulutan. Na ano mga kapatid? Ano niya sabi? And ordain you. Ano kailangan gawin? Ano yung kasunod? Basahin nyo nga. And ordain you that doon muna tayo. That ye should go. Na kayo ay humayo. Bakit? Anong ihahayo natin? Anong ihahayo natin? Ebanghelyo ni Kristo. Sabi ng Panginoon, inuutusan kita na ikaw ay humayo. Mag-soul winning. Mag-Bible study. Mag-invite. Magbigay ng tracts. Para ano? Mamunga. Sabi niya, no? And bring forth fruit. Mamunga. Anong bunga to? Bunga ng kaluluwa. Bunga ng mananampalataya na maglilingkod sa Diyos. Na hindi lang dapat ikaw ang naglilingkod. Dapat magkaroon ka ng tao na bunga. Di ba? Alam niyo ba kapag tayo may bunga sa Diyos? May pangako Diyos eh. Sabi niya, no? And that your fruit should remain. At yung bunga mo ay manatili. At kapag nanatili ang bunga mo na naglilingkod, kasama mo, ano yung kasunod? Basahin niyo ba? Ano yung kasunod? He may give it. Could you imagine ang sabi ng Diyos? Ikaw ay aking pinili. Hindi mo ko pinili pero pinili kita. Binibigyan kita ng basbas. Binibigyan kita ng kapahintulutan na humayo. Ipangaral mo ko sa lahat ng tao. Di ba? At ngayon magkaroon ng bunga. Magkaroon ng bunga ang iyong pagtsatsaga, ang iyong pagsasalita, ang iyong pananalangin na meron din kamukha mo na makasalanan na binago ng Panginoon at ngayon maglilingkod sa Diyos. Amen? At ang sabi ng Diyos, mga kapatid, dahil nanatili yan, ano man ang iyong hihingin, bibigay ng Diyos sa iyo. Di ba minsan meron tayong mga hiling sa Diyos? Ito po ang kasagutan. Gusto mong pakinggan ka ng Panginoon, bigyan mo ang Diyos ng dahilan para ibigay ang iyong ninanais ng hiling. Ano po ang ating gagawin? Kailangan kang magbuha ng kaluluwa. Mag-akay ka. Mag-soul winning ka. Na po, magdala ka sa Panginoon. Hindi ka lang basta nakaupo. Hindi ka lang basta nandito umaawit, naging special number. Hindi! Ang nais ng Panginoon, being a soul winner for Christ. Mag-akay ng kaluluwa. Bible study. Pastor, hindi ko naman gawain yun eh. Hindi gawain natin lahat yun. Hindi lang si Pastor. Tingnan niyo mga kapatid, kapag si Pastor lang yung nagba-Bible study, yes, nandun yung paglago eh. Nandun din. Kasi, nagba-Bible study, nagsusoul winning. What if tayo lahat kikilos? What if tayo lahat lalabas? Mag-i-invite? Diba? Mas lalong magiging malaki yung magagawa natin. Why? Kasi nga sabi ng Diyos, nilagay kita sa simbahan na ito para maglingkod, para may gawin, para mag-akay ng maraming tao. Sapagkat alam niyo po ba, maraming tao nangangailangan ng salita ng Diyos. Dami? Bayan. Diba? Semana Santa, maraming tao magpipinitensya, magpapasyon. Ano nyo ba? Dami pa rin taong hindi alam ang katotohanan. Ama? Basta, kung titignan nyo, isipin nyo yung ganito. Alam nila eh, may Kristo na tao si bago ng krus. Could you imagine? Pero hindi ligtas. Alam nila may nagpasan ng krus. Alam nila mga kapatid na may nagsakripisyo para sa kanila. Pero nakakalungkot hanggang ngayon, anong ginagawa ng tao? Gumagawa siya ng kanyang sariling paraan para maligtas. Sabi ng Diyos, hindi pwede. Tama? Hindi pwede na siya, dahil sa iyong pagpapasakit, maliligtas ka? Hindi! Ano sabi ng Panginoon? Hindi naman inutos pagpapasakit ka, gawin mo yung ginawa ko sa krus ng Kalbaryo, magpasal ka ng krus
Alam niyo ba nga, nung ang Panginoon, naipako si Barbara Cruz, naputol na yung veil eh. Diba? Di ba sinabi ko sa inyo yung veil? Yung paghiwalay. Kasi sa temple mga kapatid, sa temple ng Panginoon, meron pong division. Kamukha po ito, alam niyo ba ito, itong altar na ito? Ganito po yung partition eh. Diyan lang yung mga members. Dito, mga lingkod ng Panginoon, mga priest, high priest, pastor. In the old times, ginamit high priest. Ang pwede lang pumunta dito mga kapatid, lumapit dito. Dito kasi yung presensya ng Diyos eh. Di ba? Yun yung presensya ng Panginoon. Ito yung altar eh. Ginawa yung altar na ito, yung pulpit na ito for a purpose. Sapagkat dito natin kakatagpuin ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, nung yung Panginoong Jesus, napaka si Baba ng Cruz, yung hati, yung division, nahawi. Nahawi na ngayon. Dati yung tao hindi basta-basta pwedeng lumapit sa Diyos. Kailangan niya munang lumapit sa high priest. Di ba? Pero ngayon, nahati na. Nandun na tayo sa biyaya. Pwede na ngayon tayong dumirekta sa Diyos. Di ba? Pwede na kayo. Mukha kayo, manalangin kayo sa Panginoon. Pwede na ngayon. Lumapit kayo. Manalangin kayo sa Diyos. Ang nais lang na Panginoon, mo ang iyong pananampalataya. Di ba? Ayan ang ginagawa every time na mayroong invitation. Pinapalapit kayo sa harapan. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Ilapit mo kayo ng iyong sarili sa Panginoon. Na po, ito, may significance po kasi ito eh. Na po, hindi lang ito basta palamuti. Kung hindi mga kapatid, tinitingnan tayo ng Panginoon, nagbubunga kaya yung salita ko sa tao mo. Meron kaya itong natututunan. Di ba? Other words na nagbubunga, natututo. Tama ba? Nauunawaan ba ang kanyang ginagawa? Pero nakakalungkot mga kapatid, maraming mga mananampalataya. Ito eh, ang sabi ng Diyos, para bang yung binasa natin kanina, yung Bible verse natin, nakita nyo ba yun? Karamihan ng mga mananampalataya sa Israel, nag-backslide sila. Bent their backsliding, sabi doon. Di ba? Kung naintindihan nyo lang yun. Umalis sila sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hey, masyado nang matigas ang lupa. Anong kailangan gawin? Pag matigas ang lupa, Tatay Lito. Di ba may kailangan gawin kapag matigas po yung lupa? Binubungkal. Tama? Kaya nga luwag termino sa sarulan eh. Tama? Para bang kapag mainit, di ba kapag mainit, masyado mainit, yung lupa tumitigas. Hindi ngayon makapag-penetrate. Tama? Hindi gaano makagalaw yung puno sa kanyang paglaki. Kaya ano kailangan gagawin? Di ba? Para bang dito mga kapatid, dito sa Luke chapter 13, basahin nga natin ito, Luke chapter 13, verse 6 and 7. Sige ma'am, buksan mo na lang dyan para mas mapabilis. Luke chapter 13, verse 6 and 7. Sige nga, basahin nyo ha. Ready, begin. His name also is powerful, and he himself will Ano pa sabi? Verse 17, begin. then said the man to the treasures of his vineyard, behold, this tree is the conceiving of the fig tree, and vine cut down by the Ano pa nangyari dyan mga kapatid? And speak also unto them a parable. Ito ng kwento ng Diyos. Ito kinuwento na lang ng Panginoon eh. Yung una, kaganapan. Pero pangalawa, nagkwento ng Diyos. Sabi ng Panginoon dito, a certain man had a fig tree and planted in his vineyard. May isang tao na nagtanim ng isang fig tree. Itinanim niya sa kanyang taniman. Ano po? At anong ginawa? At lumapit siya muli at naganap ng yung master. Kasi ito, meron siyang tagapagtanim eh. Ano po? Lumapit kayo yung master. Tinignan niya yung pinatanim niyang halaman kung meron na bang bunga. Kaso, walang nakita and found none. Anong ginawa mga kapatid sa verse number 7? Ang sabi ng hardinero, ito yung hardinero sabi niya, then said he unto the dresser of his vineyard. Ito, hardinero to, dresser of the vineyard. Now, behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree and found none. 3 taon na ako naghihintay na mamunga. Pumunta ko lagi, kaso walang bunga. Sabi ng master, di ba? Putulin mo na lang.
Di ba? Cut it down. Why comprehend it the ground? Putulin mo na lang. Nakakaharang na lang. Sa lupa. Wala namang pakinabang. Pero ano sagot ng ordinero? Verse number 8. Ano sagot sa verse number 8? And he answering and said unto them, Lord, let it alone these years also, till shall dig about and dung it. Diba? Lord, bago ko ano ito, pahintulutan mo muna ako. Subukan ko muna. Ang gagawin ko, bago natin ito itapon, may gagawin muna ako pamamaraan. Ano gagawin? Bubungkalin yung lupa sa paligid. Di ba? Didiligan. Sabi sa verse number 9. Next, verse number 9. Ano sabi sa verse number 9? And if bear fruit, well. And if not, then after that, thou shalt cut it down. Ano po nang ibig sabihin dyan? Panginoon, bigyan mo muna ako ng pagkakataon. Sabi doon sa ordinero. Bubungkalan ko yung lupa sa paligid. Lalagyan ko, tataniman ko. Lalagyan ko ng pataba. Di ba? Didiligan. At kapag namunga, maganda. Pero kapag hindi mapunga, sige, Panginoon, pukulin na natin. Ano pong gusto kong i-emphasize ito, mga kapatid? Alam niyo po ba kapag ang simbahan na ito ay hindi na nagsusoul winning, hindi na nagbabawid study, ang simbahan po ito ay mamamatay. Hindi na niyo ba yun? Kasi ang heartbeat po ng church, yung tibok ng simbahan, soul winning. Kaya kung kayo, di kayo nagsusoul winning, di natutuwa ang Diyos sa inyo. Di natutuwa. Di nyo nagagampanan ang salita ng Diyos. Hinahayaan lang natin. Masyado tayong relax. Masyado tayong busy sa ating mga sarili. Tayong lahat, walang exempted dito. Kung hindi ka na nagsusoul winning, hindi ka nagpapagamit, hindi nasisiyan ng Diyos. Ang Panginoon darating dito tayo maghahanap sa atin ng bunga. Tatanungin tayo isa-isa. Isa-isa, tatanungin ka. Sino yung nadala mo para sa akin, sabi ng Diyos? Kunwari, tatanungin si Aidan. Aidan, sino nadala mo para sa akin, sabi ng Panginoon? Hanap ka kayo, titingin ka sa likod. Kaso, wala ka may tuturo. Di ba? Bakit wala ka may tuturo? Kasi, wala kang ginawa. Pwede ka ba magturo ng walang ginawa? Sa tingin nyo, kuwari si Andre, tinuro siya. Pastor, si Panginoon, si siya. Pwede ba natin tayo ng Panginoon? Ha? Hindi natin pwede tayo. Kasi pagdating sa langit, wala na pong makapalang mukha. Di ba? Hindi na tayo pwede magsinungaling doon kasi sa langit tayo tatanungin eh. Hindi naman dito eh. Di ba? Ang sa tanong ng Panginoon, meron ka bang bunga? Nagamit ka ba ng kaluluwa? Hindi naman itatanong ng Panginoon sa'yo. RJ, magaling ka bang mag-basketball? Tinatanong ng Panginoon. Kunwari kay Sister Joyce, ilan yung mga medal mo? Wala pang kailangan Diyos sa mga medal natin dito. Di ba? Hindi rin tatanong ng Panginoon, gano'ng kalaki ang lupa mo? Pakialaman Diyos sa malaking lupa. Hindi tatanong ng Panginoon, gaano kadami ang pera mo? Walang pakialam sa pera mo ang Panginoon. Alam niyo ba, anong pinakamalaga sa Diyos? Ben, anong pinakamalaga sa Panginoon? Emerson, anong pinakamalaga sa Diyos? Kaluluwa. Di ba nga sabi ng Panginoon, isa lang ang manampalataya? Meron ka kasiyahan sa langit. Isa lang ha. Over one, repentance, sabi ko. May kasiyahan na sa langit. Kaya sa buhay natin mga kapatid, dapat tayo magising. Ang sabi ng Panginoon, dati nandun na yung kasi-kasigan eh. Dati nandun, meron kang ginagawa, nagsasalita ka, nagbabible study ka, nagbibigay ka ng tracts, pero sabi ng Panginoon, pero bakit ngayon? Bakit wala na? Wala yung desire. Hindi ba tayo, gusto nyo ba maging kagaya tayo ng fig tree na puputulan? Di ba? Kaya nga tayo mga kapatid, tayo yung pag-encourage, hey, tayo po lahat, mag-soul winning, magbigay ng oras, konting minuto lang, mag-invite, gumawa ng pamamaraan sa inyong mga relatives, sa inyong mga kaibigan. Di ba? Gumawa ng pamamaraan, hindi mo kaya magsalita, invite mo si pastor, at least kabahagi ka. Ano yung word na bahagi?
Kasali ka. Di ba? May bahagi. Kamukha po yan, sa likod na yan. Nakita yung ba yun sa likod? Daming ano, no? Relief. Tinanong ko kahapon eh. Sino may gusto ng mga relief na ito? Tapos si RJ. RJ, gusto mo rin ng ganyan? Ay, oo, gusto ko ng ganyan. Gusto ni RJ. Sabi ko sa kanya, Brad, gusto mo ng ganyan? Sige, bibigyan kita. Kaya lang, magkaroon ka muna ng pangwalhanggang sakit. Kasi yan, ibibigay yan sa mga may sakit eh. Di ba? Imagine, minsan naingit tayo, gusto mo makakaingit naman sila? Naingit ba kayo? Naingit kayo? Kasi tatanggap sila ng ganyan eh. Kadami na ito. Meron nga sila sakit eh, kaya sila tatanggap ng ganyan. Bakit sila bibigyan ng ganyan? Para masiyahan, magkaroon ng pag-asa. Di ba ba? Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Na huwag silang susuko, huwag silang aayaw sapagkat pwedeng gumamit ng Diyos na matugunan ng kanilang pangangailangan. Ako? So yan ang layunin. Nako, bakit may ganyan? Kasi may nag-request. Nako, 25 sila. Yun nga, nakakalungkot, may mga sakit sila. Pero anong hadikain natin? Ibigay ang panibagong pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Nako, anong purpose? Bakit may ganyan? Bakit nagpapak ng mga relief goods? Para mayroong taong maligtas. Para mayroong taong matulungan. Para mayroong taong makaunawa ng salita ng Panginoon. Nako, kaya sana po mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, magbunga tayo. Ano kailangan natin una magbunga? Banal na Espiritu. Pag-ibig, kapayapaan. Di ba? Lahat, pag sinabi ko, nandiyan, nakasulat din dyan. Ano yung pangalawang dapat natin ibunga? Bunga ng kaluluwa. Bunga ng tao na maglilingkod din sa Panginoon. Could you imagine, sabi ko nga sa inyo, di ba dati challenge ko kay H1 by 1? Kung tayo magdadala lang tayo tig-isa-isa, next Sunday, mag-invite ka. Could you imagine, ang dami mong kakilala? Ang dami mong, sabi na pa rin, ang dami mong kakilala. Ang dami mong kamag-anak. Isa lang ang inyong dadalhin. Pag-umpisa ka sa isa. Isa kasi tao, yakap ng Panginoon. Ang isa lang magdadalhin ko. Ang dami mong kakilala eh. Diba? Isa lang. Sabi nga ng Bible, isa nga lang, hindi na makapagdala. Paano pa yung marami? Diba? Sabi ng Diyos, isa lang. Manalangin ka muna. Ay, sabi ko sa inyo, alin muna dapat na bunga? Bunga ng banal na Espiritu. Ipanalangin mo muna yung sarili. Bigyan ka ng tamang puso. Bigyan ka ng pag-ibig. Bigyan ka ng kapayapaan. Bigyan ka ng mga bagay-bagay na nakasulat doon sa bunga ng banal na Espiritu. At tapos anong gagawin, Lord? Sana po magkaroon ng resulta ang aking pananalangin. I-invite ko si ganito. Bibigyan ko siya ng trucks. Gagawa ko ng pamamaraan para maipalapit siya sa iyo. Diba? Ang sabi nga ng Panginoon, hindi ka naman talaga gagawa sa iyo ng sariling kakayanan. Gagawa ka ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sino nagbibigay ng bunga? Ang Diyos. Hindi ikaw. Ang Diyos. Nga nandun fruit of the Holy Spirit. Pangalawa, dahil nga nandun ka na, meron kang ginagawa, magbubunga. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Sa bawat pangangaral, sa bawat paghahayag ng mga pastor, minsan para na kami silang mga plaka. Paulit-ulit na lang ang sinasabi. Minsan nandoon, napapaus na, pero meron pa rin mga members, meron pa rin mga kasyara, binabaliwala ang salita ng Diyos. Binabaliwala, nagustuhan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Take note, sabi ng Diyos, huwag tayo maging kagaya ng fig tree. Baka dumating po yung time, aalisin na tayo ng Panginoon. Hindi ka na karapat-dapat. Hindi ka na nagiging magandang ehemplo. Masyado ka na naging busy sa iba. Di ba? Akala mo yan, mananatili. Akala mo yan, magiging matagumpay ka. Sabi ng Panginoon, tatanggalin lahat yan para makita mo. Walang kwenta mga bagay na yan. Ang kailangan mong gawin, patuloy ka lumapit sa Diyos. Yun po na sa Diyos eh. Ayaw ko po, sinachallenge ko po ang bawat isa. Magbunga tayo para sa Diyos. Bumuha tayo para sa Panginoon.
magbunga ng pagtitiis, magbunga ng paglilingkod, magbunga ng pagsasakripisyo, magbunga ng pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Kaya po, panalangin ko po, kamukha kahapon, pumasyal kami kina Brother PJ. Kaya po, ano yung goal? May pag-pray. Ano yung goal? Makapag-soul winning. Di ba? Makapag-share ng Word of God. Di gastos sa pagpunta doon. Di gastos actually. Di gastos. Na po? Pero ang tanong, sayang ba? Kasi bakit? Gumawa kami para sa Diyos. Nag-soul winning. Pumunta sa mga tao. Would you imagine yung mga pinuntahan nga namin, umiiyak, napapaluha. Di ba? Bakit? Kasi nga, naipag-pray sila. Kasi nga, naunawaan nila salita ng Diyos. Kung tayo ay hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, ang tanong, may experience ba natin yun? Di ba? May experience ba natin yung magpapa-thank you? Ay, salamat po, pastor. Salamat po, sister. Salamat po, brother. Pinag-pray niyo po kami. Ay, salamat po, binigyan niyo po kami ng oras. Ay, salamat po, pinuntahan niyo po kami kahit malayo kayo. Would you imagine? Darating yung time, may magsasabi sa iyo ng gano'n, hindi ba kasiyahan yun? Kasi bakit? Nakikita mo yung ginagawa, hindi nagiging walang kabuluhan. Nagiging makabuluhan. Bakit? Kasi nga, gumagawa tayo para sa Panginoon. Kung saan sa malabot. May aktibidad. Actually nga, yung program doon, 1 o'clock. No? Hindi na niya kami kakain. May na kanina. Heavy meal. No? Magdadrive through na lang. Kasi may program. 1 o'clock. Dapat nandun. Nandun ang kapaguran. Alam niyo ba? Dumarating po din po sa point sa isip ako yung kapaguran eh. Nakakapagod. Mag-drive na malayo. Nakakapagod, nakakapuya. Diba? Isa may marinig ka. Pastor, wala tayong magagawa, pinili mo yan eh. Di ba? Isa may magsasabi, pinili mo yan eh. Actually, hindi ko lang pinili ng Diyos. Sumusunod lang tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Kung susundin nga lang natin yung sarili natin, mas gusto pa natin magpahinga. Di ba? Kagaya ng ginagawa ninyo, mas gusto niyo pa magpahinga sa bahay, nagsa-cellphone. Di ba? Matutulog, nakahiga. Yung iba, nagpa-basketball. Yung iba, nagkikipagkwentuhan. Why not? Mga kapatid na sabi lang, give time na may marriage ka para sa Diyos. Give time. Di ba, habang oras ha? Kakusapin mo na yun. Di ba kapag kakusapin tao, madali lang? Buwari, magkikipagkwentuhan ka lang. Minsan nagkikipagkwentuhan kayo na napakatagal yung nakipagmamarites eh. Bakit hindi nyo i-insert salita ng Diyos? Di ba? Insert yung Panginoon. Di ba? Minsan meron nga kayong makakwentuhan, di ba? Daming problema, daming pagsubok. O insert mo kayo ng Diyos. Sis, ang pinakakailangan dyan, Panginoon. Di ba? Tanggapin mo si Diyos sa puso mo. Magkakaroon ka pa ng bagong buhay. Yung ganun lang ha. Sa mga kaibigan nyo, minsan kayo mga boys, ang dami nyo. Di ba? Nakwentuhan. Pero nakakalungkot. Pagdating sa Diyos, wala tayong naisasama. Bakit? Ano ba yung kulang? Kulang kasi magpapaliwanag sa kanila. Pastor, nakakaya po kasi. Kung you imagine, sabi ng Diyos, kinakaya mo. Kung nakakaya ba ang Diyos? Sa tingin nyo, nakakaya bang i-present ang Diyos? Di ba ang Panginoon walang kapintasan? Di ba ang Panginoon, mga kapatid, the best nga siya pwedeng i-present eh. Kasi nga, hindi babalik sa'yo. Di ba? Kung baga mga kapatid, may kredibilidad. Siguradong matibay. Nakapagtinda na ba kayo ng ano? Tapos yung tininda mo, hindi matibay, hindi pala masarap. Di ba? Out of quality. Nakakaya yung gano'n. Pero sabi ng Diyos, ang maganda yung present, ang Diyos. Kung ilalagay natin sa pagtitinda, maganda yung tinda ang Panginoon eh. Pero hindi natin tinitinda. Ang gusto ko lang yung pasensya ng papatid, yung ang gandang ilako ang Diyos. Bakit? Kasi ang Panginoon, mga kapatid, totoo, banal, mapagpatawad, pag-ibig, nagbibigay ng pag-asa. Pero sabi ng Diyos, ay mga mananampalataya, hindi mo lang sinasabi. Ano yung ginagawa? Alam niyo ba? Sabi ng Panginoon, gusto natin magandang result. Magandang outcome. Paano magiging maganda yung result? Paano magiging outcome kung wala tayong napunta?
Kung hindi tayo magiging isa. Eh, pastor, kayo na lang mong bahala. Busy po ako. Oh, sabi ng Diyos, yung fig tree. Wala natin ang bunga. Mayabong lang ang dahon. Maganda lang sa labas. Na po, pero walang bunga. Hindi natuwa ang Diyos. Kahit minsan, maganda yung pananag natin, hindi ka naman nagsusolvining, walang maganda. Ang magandang damit. Kahit pa maganda ang boses ko, pastor, umawit ako. Ang ganda ng boses ko, papalakpan ako ng tao. Pero sabi ng Diyos, nagsusolvining ka ba? Meron ka ba nadadala sa akin? Walang kwenta ang ganda ng iyong boses. Kahit pa magaling kang tumugtog, ang galing mo tumugtog, napapag-impress mo yung tao, walang kwenta ang pagtugtog mo. Hindi ka naman nagsusolvining. Hindi ka nagbabayustan. Hindi mo ginagampanan. Gusto ng Diyos sa ating buhay. I repeat mga kapatid, heartbeat po ng church. So, mamamatay ang simbahan na ito. Kung tayong lahat ay hindi na lalabas. Hindi na tayo mag-invite. Wala tayong gagawin. Tayo-tayo na lang. Di ba pag tayo-tayo na lang nakakaano? Nakakasama. Totoo lang. Yun kasi sabi ng Diyos eh. Kaya dapat lumabas ka para magkaroon ng panibagong bisita. Di ba? Kapag may bisita, masaya. Tama? Kapag marami nakakay, masaya. Yun kasi gusto ng Diyos eh. Ang mapadama natin sa bawat isa, kasiyahan sa paglilingkod. Anong gagawin natin? Mag-aakay tayo ng kaluluwa. Magbabible study sa inyong mga kaibigan. Kung ano si JC, minsan meron siya kaibigan dyan. No? Kasama? O. Nandito ako. Pasyalan mo ako tapos. Pastor, ito, kaibigan ko ito. Di ba? Pag-pray mo. Could you imagine? Bible study natin. Ganon din sigaw. Minsan meron siya dinadalang babae. Classmate pala, classmate. Di ba? Yung classmate, oh, Bible study. Kung naiiyak, ay Bible study natin. RJ, si RJ, di ba? Ano dinadala mo, Brad? Hindi, yung kasama. Yung tinatawag ko din sa WhatsApp, meron tayong set of friends. Nga po, si Brother Emerson, meron siyang set of friends. Tayong lahat. Lola Ellie, nga po, Nanay Christy, tayong lahat. Hindi ko na dapat isa-isa. Meron tayong kakilala. Ang kailangan po natin gawin, gumawa tayo ng pamamaraan para ang Ebanghelyo ng Diyos patuloy na lumagan. Yes, I repeat mga kapatid ng Diyos, nag-expect po siya ng bunga. Nag-expect ng bunga. Ibibigay ng Diyos sa atin. Kamukha mo yan, malapit ng ating church anniversary. Ano na ngayon, March? April na sa susunod yan. Yeah? Tapos May, June. Sabi ng Diyos. Celebrate kayo ng church anniversary, pero kulang ang solving. Kulang ang Bible study, kulang ang prayer. Diba? Hindi natutuwa ang Diyos. Kahit naman naman ang program, marami tayong naluto. Walang kwenta yun kung wala tayong nadadala sa Diyos. Kaya lagi sinasabi sa inyo, yung kagandahan, yung love natin mga kapatid, para tayo mag-akay ng kaluluwa, mag-invite, huwag natin kalimutan. Patuloy tayong gumawa para sa kanila. Huwag lang puro trabaho. Huwag puro pag-aaral. Isipin natin ang gusto ng Diyos. Sabi nga dyan, our mission, to glorify God through the fulfillment of the Great Commission. Paano mag-glorify talaga ang Panginoon kung gagawin natin yung Great Commission? Ano ba yung Great Commission? Yung sinabi ng Diyos, go. Ipangalan mo sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng tao, sa lahat ng iyong kakilala, ipangalan mo. Sabihin mo ko sa kanila. Pag ginagawa ko natin doon na talaga natin nag-glorify ang Diyos. Sinusunod natin ang kanyang mandato, ang kanyang kautusan, na patuloy ang kanyang ebanghelyo ay balaganan sa lahat ng ating makilala. Kaya panalangin ito ko mga kapatid. Nawa, huwag natin hintayin. May gawin pa ang Panginoon para tayo magising sa katotohanan. Para makuha ang iyong atensyon, meron mo siyang kinilosin ka muna. Mahirap yun eh. Kumilos ka na habang wala na. Di ba? Nuulit ko mga kapatid, dahil sa Diyos, pagbunga tayo. Bunga ng Banal na Espiritu. Pangalawang bunga, bunga ng kaluluwa na maglilingkod kagaya mo.
kagaya. Kaya sana po mga kapatid, sa oras na ito, nasumbukan ng Panginoon na tayo talaga ay nagiging totoo. Tayo lahat ito tayo gusto sa mga. Sabi ng Diyos, dito sa John chapter 15, verse 1 down to 6. Basahin ko lamang ito para tayo mag-conclude sa ating prayer. Ang sabi ng Diyos, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Lahat ng mga branch, mga sanga na hindi nagbubunga, ilatanggal ng Panginoon. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, and that it may bring forth much fruit. Yung mga sanga na nagbubunga, natutuwa ang Diyos. Mas inaayos niya. Kaya sabi ng Panginoon, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me and I in you. Ang sabi ng Diyos, manatili nawa kayo sa akin. Nakagaya ko na nanatili sa inyo. Nakagaya ng isang sanga na hindi niya kaya mamunga sa kanya sarili kung hindi siya makikipag-isa doon sa katawan ng halaman. Kaya sabi po ng Panginoon, ako talaga ang pinaka-ugat. Kayo ang mga sanga. Kayo'y dapat manatili sa akin at ako sa inyo para tayong lahat, ang sabi ng Panginoon, ay sama-samang mamunga. Sapagkat ang sabi ng Diyos, alalahanin mo, kung wala ako, wala akong magagawa. Kaya tanong sa oras na ito, tanong ng Diyos, habang kayo na kayo wala kayo, tanong ng kayo, nagbubunga ba ang aking salita sa iyo? May bunga ba ng banal na Espiritu? O mas umihiral yung galit kampo, yung problema, sakit ng loob? Sabi ng Panginoon, walang pagbabago. Dapat ang malagana pag-ibig. Pag-ibig sa akin, pagsasakripisyo, kapayapaan, pagtitiis. Dapat magkaroon ng buong ganito. Pero bakit walang bunga? Sapagkat sabi ng Diyos, hindi mo kung hinahayaan ang kumilos sa iyong buhay. Minsan masyado kang kabalaan, masyado mong pinapagod ang iyong sarili. Kaya pagdating ng pagsamba, pagod ka, wala sa kondisyon ng iyong katawan, puyat ka, kaya hindi mo gaano naiintindihan. Kaya sabi ng Diyos, bakit ganyan? Bakit ganyan? Bakit hindi na nagbubunga? Huwag natin hayaan mga kapatid na dumating po yung punto na kausapin po tayo ng Panginoon sa ibang pamamaraan para lang tayo matauhan ang victory mga kapatid. Pinatay ng Diyos sapagkat walang pakinabang ang Panginoon. Hindi na natutuwa ang Diyos. Kaya sa oras po ito, kinausap kayo ng Panginoon ba? Hindi mo ilapit ang iyong sarili. Ano na Diyos, may bunga ka ba? Ayaw mo ba i-desire na magbunga? Sabi po kanina, yung veil, ginawin na ng Diyos. Pwede na kayong lumapit, pwede tayo magpakumbaba. Ang dami natin mga pagkakataon sa ating mga buhay. Nasabi ng Panginoon, bakit ang tao ayaw niya magpakumbaba? Ayaw niya lumapit. Kailan pa siya nalapit? Napaghuli ng lahat. Kaya sabi ng Panginoon, it is your chance. Every time na may invitation, lumapit ka, nilapit mo yung sarili. Lord, sana mamunga ako. Lord, sana masukuan niyo ako na may ginagawa sa inyong gawain. Lord, sana hindi manguna yung katamaran. Hindi manguna yung katigasan ng ulo. Lapit ko sa Diyos yun. Ito lang ba ang lalapit? Hindi ka lalapit. Sabi ng Panginoon, paano ka mamunga kung hindi mo kahayaan? Lapit din natin, sana magkaroon tayo ng bunga. Bunga ng kaluluwa. Bunga ng taong maglilingkod. Bunga ng taong magiging totoo sa Diyos. Kaya sana po, sana ang simbahan po ito patuloy na tumayo sa katotohanan. Patuloy na ipangaral ng Ebanghelyo. Patuloy na iasinig ang binhi ng kaligtasan
binhi ng pag-asa na nagmumula lamang sa ating Panginoon Diyos. Sige, ano man ang iyong mga problema, ilapit mo sa Kanya, pagsubok, karamdaman. Sabi ng Diyos, kaya ko yan. Ang kailangan gawin, ilapit mo sa akin. Tanging ang Diyos, siyang susi, siyang kasagutan. Kaya pagdating sa panalangin, huwag ka magitaman. Sabihin mo sa Kanya, panalangin mo, nanay mo, tatay mo, lolo mo, lola mo, anak mo, kapatid mo, asawa mo, lahat. Ilapit natin ang bawat isa. Sapagkat kailangan po natin ang panalangin. Ang dami natin mga pinagdadaanan. Ang Diyos, siya magiging liwanag. Ang Diyos, siya magiging pag-asa. Kaya sana po, patuloy, masubukan tayo ng Panginoon na namumulan. Iginagawa at naglilingkod sa Kanya. Kami namin Diyos, nakila sa lahat. Kami po Diyos sa patuloy na lumalapit. Sa trono po ng iyong biyaya. Na nagpapababago Diyos. Na humingi po ng kapatawaran sa aming po mga nagagawang kasalanan at pagpapunan. Dalangin ko po, kayo po patuloy na mamulan. Kayo po patuloy na kumilos. Sa mga salita po nila nakahiyang gawa ko Diyos, para naman po nila ang inyong puso, ang inyong pagdanais, na patuloy. Huwag lamang po kami umupo, huwag lamang po kami basta mag-ibis sa ibang bagay. Kung hindi nawa ko Diyos, mag-ibis po kami. Sa pagkahayag po ng inyong mga salita, nawa ko Diyos, na natin po, magbigay po sila ng oras na mag-amay ng kaluluwa, mag-soul reading, mag-Bible study, mag-invite, sapagkat ito po ang inyong pupuno sa amin. Kaya Lord, sana po ang simbahan na ito patuloy maging daluyan ng pagpapala. Marami pong taong makakutan sa pamagitan po ng gawain ito. Na hindi lang po ang inyong lingkod o gumagawa po, hindi kami lahat gumagawa ng mga pamamaraan para po o Diyos ang inyong pang-ebanghelyo ay may palagalan sa aming mga kanya-kanyang mga lugar. Lord, bless you po Diyos. Subuhin mo ng bawat isa, bawat mga members na dito na lumapit, Lord, dalangin mo po at magpo ang kanilang upang kahilingan, mga dinadalas sa kanilang buhay. Kayo nawa po ang patuloy na mamunang kumilos, magbigay po ng katugunan, makita ang liwanag, magbigay ng kalakasan, na itaguyod ang buhay, sapagkat alam po namin na meron kami Diyos na nagmamahal, Diyos na nagpagligtas, Diyos na pwedeng ipagkatuwala ng aming mga buhay. Kaya Lord, yung may mga karamdaman, bigyan po ng kalakasan kagalingan. Yung may mga problema, Lord, bigyan niyo po ng solusyon. Pag-ibig po ang mamuna. Yung mga may kakulangan sa pananalagi, sa trabaho, Lord, kayo po mag-provide. Bless you po ang aming mga pamumuhay. Kung patuloy matugulan ang mga pangangailangan sa mga araw-araw. Nilalapit rin po, Diyos, sa bawat mga young people. Sana po, Lord, matauhan po sila. Maiwas ang masamang barkada. Maiwasan ang katigasan ng ulo. Maiwasan ang pag-ibig po, Diyos, sa gadget. Kung hindi nawa, matutunan hawakan ang iyong Biblia, ang iyong salita, at paggamit ang kanilang mga talento para po sa inyong pagpulihan. Lord, dalangin po, Diyos. Buhay po ng bawat isa. Patuloy po po malayo. Ilawan po ko, Diyos, ang gawain po nito. Bigyan po ako ng kalakasan, karatagan po, Diyos. Patuloy na pag-ingatan sa bawat mga pagbiyahe at patuloy kayo po makita sa akin po. Lord, sa inyo lahat ang papuri, sa inyo lahat ang masasalamat. Wala po kami pwedeng magmalaki sapagkat kami lamang po ay inyong instrumento ng inyong pong mapagkakiyay. Kaya Lord, amin ang pinapasalamatan na lahat ng bagay dito sa matamis sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. To God be the glory for the word of God. Sige po, maraming salamat. Tayo po ay mag-glory sa Panginoon at nanalangin. Kaya sana po sa buhay po natin ay magpatuloy natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. So I repeat, sa buhay po natin, walang kwenta ang mga bagay kung wala ang Panginoon, kung wala ang soul winning. Kaya sana po, kung soul winning tayo,